Ngayon, silipin natin itong low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kaninang alas 8 ng umaga, idineklara na ng Pag-asa as a low pressure area itong grupo ng kaulapan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan yung pinapakita natin kahapon na kaulapan na bumababa papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito namang mas malayong low pressure area ay naging bagyo na rin po ayon sa Pag-asa. Pero ito po ay walang magiging direktang epekto sa ating bansa at aakyat lamang kasabay nitong low pressure area na mas malapit sa ating boundary line. Sa ngayon, less concern natin itong dalawang to dahil wala naman po yung magiging direktang epekto sa ating bansa. Mag-focus muna tayo dito sa mas malapit. Ngayon, balikan muna natin itong comment na to. Sir, di po ba ulap ng habagat yan? Bakit po naging LPA na po yan? Ito po ay patungkol sa dating bagyong Igme. So tama po ito, parte po ng mga kaulapan ng habagat na hinihila ng dating bagyong Helen ang pinagmulan ng bagyong Igme. Parte po yan ng ating mala monsoon gyre na setup na relatively mababa din po ang pressure. Similarly o halos magkatulad, ito pong low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa ay parte o elongated trough nitong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Cimarron. Ngayon, kapag break away na po yan o humiwalay na, kagaya din po ng ginawa ng bagyong Helen sa dating bagyong Igme. At kapag meron tayong enough convection o enerhiya mula sa dagat, magkakaroon na po ito ng sarili niyang buhay. Ang mga bagyo po ay nagsisimula po sa mga malawakan convection o mga kaulapan. Dahil sa ikot ng mundo o sa tinatawag nating Coriolis force, nagkakaroon po yan ng tendency to spin o pag-ikot. If hindi na po nadidisturb o wala na pong istorbo sa pag-ikot nito, gaya ng paghiwalay ng bagyong Helen sa bagyong Igme, in this case, ang paglayo ng tropical storm Cimarron dito sa ating low pressure area, mas umaayos po ang pag-ikot nito, nagiging self-sustaining o lumalakas ng pusa niya o nagiging hiwalay na bagyo. Kaya minsan, mas mainam pang mag-isa para mas mabilis tayong makapag-grow. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang low pressure area. Ayon sa pinakauling ulat ng Pag-asa, ito pong ating low pressure area ay huli nilang namataan sa layong 800 kilometers east o silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Kasi dito, ito po ay patuloy na kikilos paibaba in the next 24 to 48 hours. Maaari po yan lumapit dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon bago po yan magsimulang mag-recurve pabalik muli paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan. Ang dahilan po ng pag-akyat niyan ay dahil doon sa ating frontal system na maaari po niyang sundan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, meron po itong possibility na mas dumikit pa dito sa extreme northern Luzon or dito sa hilagang bahagi ng Luzon ngayong darating na weekend. Kung titingnan nyo itong ating satellite image, wala po itong masyadong inflow ng ating habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, ang mas concern natin dito is yung kanyang direct effect sa ating bansa, particularly dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Mas talakayin natin yan mamaya. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.